What's up, yo, mga pageant panis? This is Carl Loyola again. Welcome to the Pageant Passion Podcast, Grounding Conversations. This is your ultimate podcast for all things pageantry. Again, I'm your kaut-utang dila or kakwentuhan through the glamorous world of this pageant industry. And today, we have an exciting episode lined up for you. Siyempre pa si TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. So for today's episode, dahil nga nakita ko na nagte-trending ulit sa kabila yung content ko about the Alambre Crowns na ginawa ko pa noong 2022. So sabi ko, bakit nagte-trending to? So bakit hindi nga natin i-create dito? Kasi marami pa rin ako curious sa mga Alambre Crowns na ginamit nga sa Binibining Pilipinas back then. So back in the 90s or early 2000, hindi naman masyadong deal ang mga crowns na ginagamit sa mga beauty pageant. So basta may maisuot na corona ang delegate, okay na yun. Ayan, hindi kami, or yung mga oldest pageant fans, hindi naman sa amin big deal na kung ano yung tsura ng corona or what. Pero ngayon nga, new era, new generation, marami na mga pageant fans talagang obsessed sa mga pageant fans at kahit yung mga tiga-ibang bansa talaga nakikipagbaka na sa mga designs ng corona. So, kailangan din natin mag-progress sa design ng mga crowns na sinusuot nga ng mga winners. So, kailangan natin makipagsabayan. So, kaya naman naging big deal na ang designs or kung ano nga ba ang itsura ng mga crowns na pinasusuot sa mga winners ng mga national pageants dito sa Pilipinas. So, recently lang, again, nagpalit ulit ng crown ang Miss Universe pageant gawa ng Jewelmer na may base din dito sa Pinas. At ang Jewelmer nga isang kilalang international brand. Ayun nga, sabi nga natin may base sila dito sa Pinas at yung corona ng Jewelmer nga ay pinangalan ng The Light of Infinity New Era. Ayun nga ang kauna-unahang Pinoy crafted crown na nakatahapak sa Miss Universe pageant. So for this video, pag-usapan naman natin ang Alambre Crowns. Alambre Crowns kasi nga daw mukhang alambre. Pero alam ko hindi siya big deal noon nung bata ako. Na nanonood na ako ng Binibining Pilipinas. Hindi naman big deal to mga Alambre Crowns until nag-start na itong 2019 above. Yan, naging big deal na siya na Alambre Crowns pala yung tawag sa mga ganun. Kasi nga parang ang dami nang natsakahan. Paano ba? Noong 2015 ata or 14, dun umpisa na call out na bakit ang papangit ng mga corona? Yan, 14, 15, 16 na bakit ka ganun? Naalala ko pa yung mga pinuputong, iba-iba talaga yung size. May maliliit, may malalaki. Yung mga isang nakakalokang eksena, yung kay Nicole Cordovez sa Grand. Nung una na-acquire ng Binibining Pilipinas ang Grand title, gumamit sila ng recycled na crown. Yun nga yung pinutong kay Nicole Cordovez. Tapos yung Intercontinental, yung napakaliit, parang magsasanta Cruzan. Yun nga daw yung mga eksena. So, iba-iba talaga yung eksena ng mga Alambre Crowns. So, pag-usapan natin yan. So, pagkakatanda ko, ang Alambre Crowns, nag-originate siya noong 1996. Ang unang nakapag-Alambre Crowns ay si Aileen Damiles. Yan, yung kinaranahan Binibining Pilipinas Universe, Aileen Damiles. And then yung mga court niya, yung Binibining Pilipinas International World, mga naka-Alambre Crowns din yun. Pero hindi ko na maitatakil dito yung evolution ng mga Alambre Crowns sa international at world. So, itakil lang natin yung evolution ng corona sa Binibining Pilipinas Universe. So, nag-originate ang Binibining Pilipinas Universe noong 1964. Ang kauna-unang winner nito ay si Mirna Panlilio. So, 1964, Mirna Panlilio, and then 1967 hanggang 1964, 1966, 1967, may ginamit silang same crown. So, isang corona lang ginamit simula 1964 hanggang 1967. And then, 1968 to 1970, isang corona lang din ang ginamit nila Rosario Zaragoza, Gloria Diaz, at Simonet de los Reyes. So, silang tatlo, isa-isang corona ginamit nila. Then, 1971, ibang corona naman na ginamit ni Miss Vida Doria. So, si Miss Vida Doria nga palang kauna-unang nanalong Miss Photogenic sa Miss Universe pageant. So, ibang corona ginamit niya. And then, 1972, doon na nag-start na
sinagawa na ang Binibining Pilipinas International or pinipili ng Binibining Pilipinas International sa Binibining Pilipinas. So, yung crown ni Vida Doria na supposedly for the Binibining Pilipinas Universe, siya na ang binigay na crown sa lahat na nanalo ng Binibining Pilipinas International. So, yun na. Doon na pinapasuot. And then, nag-iba ulit yung crown noong 1972. Ang unang nga nakapagsuot ng crown na yon noong 1972 ay nanalong Binibining Pilipinas Universe na si Army Crespo. At ito yung may red velvet na cap. Red cap na velvet dun sa crown. Huling nagamit ito noong 1995 ni Joan Quintas. Yan, kinurulahan siyang Binibining Pilipinas Universe. Sobrang tagal na gamit, no? From 1972 to 1995. And then 1996, doon na nga nag-umpisa yung mga Alambre Crown. Yon. By the way, noong 1991 pala, tinanggal na yung Red Velvet Cup. So 1991 to 1995, wala na siyang Red Velvet Cup. So simula kay Angelet Abayari noong 1991 hanggang kay Joan Quintas noong 1995, wala na siyang Red Velvet Cup. Pero 1987, hindi yun yung ginamit kasi may special crown na ginamit sa Binibining Pilipinas Universe. In celebration of people power ata to. Pero ang kagaya siya ng CAO crown or Cow Jewelry crown na ginamit noong 2008 sa Vietnam. So meron din ang Pinas na version no 1987. Si Geraldine Assis lang ang nakagamit dito. So ayun, balik na tayo sa 1995, natapos na nga yung Red Velvet Cup crown. Then 1996 to 2002, Alambre crown, Aileen Lang Damiles to Karen Agustin. Yun. 2003, nag-iba naman yung corona. Ginamit naman siya ni Carla Gay Balingit in celebration for the Diamond Anniversary of the Binibining Pilipinas. So, iniba yung corona, 1993, Carla Gay Balingit. At ginamit to hanggang 2004 kay Maricar Balagtas. 2005, ibang Alambre crown naman ang ginamit. Ayan, Giona Cabrera. Until 2017 kay Rachel Peters. Yon. And then 2018, hindi na sila naka-Alambre. Parang Muad-inspired crowd ang ginamit ni Catriona Gray hanggang sa last Binibining Pilipinas Universe na si Gazini Ganado. So, Muad-inspired siya. So, 2020, wala nang Binibining Pilipinas Universe. So, ibang crown na rin natin ginamit nila. Pero ngayon yung 60th anniversary edition ng Binibining Pilipinas, bagong crowns, yung ginamit nila for the Binibining Pilipinas International and Globe. So, itong mga crown na to ay ginawa ni Sir Manny Halasan. So, this featured ethical diamonds and were created based on the iconic logo of the Binibining Pilipinas. So, bakit nga ba mahalaga ang pagsusuot ng corona sa mga nanalo, sa mga beauty pageant? So, una, syempre, tradisyon na nga to at legasiya para sa mga pageant na ito. Syempre, mga corona, meron silang historically significance sa mga pageants at talaga namang masusulat ka na sa history book kapag nanalo ka. So, for me, mas okay sa akin pag hindi nagpapalit-palit ng corona. Kagaya ng Miss World, talaga na-preserve dito yung legacy. Miss World crown, yung color blue. Kasi ever since nag-originate ang Miss World, mula nung mga oldies year pa, eh din yung talagang ginagamit nila. Talaga namang nakaka-amaze kapag ikaw yung nagsuot nun kasi parang ginamit pa to ng mga nanalo ng 1960s, 1970s. Tapos yung 2000 or 21st century era na ginagamit pa din. So ayun, mas gusto ko talaga pag hindi pa palit-palit ng corona yung mga winners kasi na-preserve na yung legacy and yung tradition. Yun. So ayun nga yung summary, sinusymbolize ng crown ang victory, yung journey at yung paghihirap ng queen or kings na nakakuha nito dahil hindi nga madali. Talagang nag-work hard talaga sila para dito para makamit yung koronang inaasam. So, yun talaga yung pinaka-essence ko bakit nagbibigay ng crown or dapat magbigay ng crown sa isang pageant. So, what are your thoughts, guys? Comment below. I hope may natutunan naman kayo sa mga patribya natin ngayon for this episode. So, again, thank you so much for tuning in today's episode of the Pageant Passion Podcast, Crowning Conversations. If you enjoyed this episode, please hit nyo na yung subscribe and like button dyan sa baba para makagawa pa tayo ng mga episode sa susunod. So don't forget also to follow me sa lahat ng mga social medias para updated kayo sa mga future ganaps and happening. Again, until next time, stay fabulous mga pageant fans. This has been Carl Loyola. Stay positive and stay shining. Keep shining mga pageant fans and paalam. Siyempre pa si TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, Carl Loyola.